awit na ipinalo sa atin ng ating Panginoon. Lumuhod bilang paggalang sa banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo ko. Sumainyo ang kapayapaan, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Wagas at tapat ang pag-ibig niya. Dakilang walang kapantay, noon ngayon at kailanman. Patuloy na ang layunin ay pagkakaisa at pagmamahalan. Yaong Amang walang hanggan, walang maliw kung magmahal. Kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Mula sa Kawikaan. Dinggin ninyo, mga anak, ang turo ng inyong ama. Sa inyo ang unawa kung laging diringgin siya. Pagkat tiyak na mabuti itong aking sinasabi, kaya't wag na di mo pansinin, wag ilayo sa paglimi. Noong ako ay bata pa, nasa kupkup pa ni ama, batang-bata walang malay tanging anak, nga ni ina. Itinuro niya sa akin at kanyang sinabi, sa aking mga aral buong puso kang manangan, sundin mo ang aking utos at ika'y mabubuhay. Huwag mong lilimutin o kaya'y tatalikdan. Ang butihing ina't ama, hindi sa bagay, sa salapi, nagbibigay ng pamamaraan para ipadama ang pag-ibig sa kanyang anak, kundi sa pagbusog ng pangaral, sa pananalitang may buhay na pagpapadama ng pagmamahal. Kaya't kung nagkakamaliman, kapag naalala ng isang bata, yaong pagmamahal na iyon at pangaral, nakapagsisisit nagbabago. At yun na nga ang patuturin
ng tao kapag namulat sa katotohanan at gising sa katotohanan. Takot siyang malisya, takot siyang gumawa ng kamalian. Sapagkat alam niyang anumang kamali at kasalanan niya, siya rin ang magdurusa at mahihirapan. Kaya naman, itong ama'y walang tugot sa pangaral, walang tugot sa pagbibigay ng mainam at mabuti kaninuman. Kaya't ang sinumang sa kanya'y tumatangkilik, dinarama kanyang loob, pinapasok sa damdamin ng kanyang pag-ibig, walang taong sutil, palalo at mayabang. Sapagkat ang kanyang kalooban ang dinadama, ang kanyang kagustuhan ang minimithi nilang tupdin. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay ba ang Ama? Dakila ba siya? Totoo ba siya? Kung magkagayon at totoo siya, paano mo ba siya sinasabuhay? Paano mo siya tinanggap sa iyong buhay? Ang tao ay tao, marupok na totoo. Dumaratal ang kahinaan ng loob kung magkamisan, lalo na't mayroong karamdaman. Dumaratal ang pag-aalinlangan kung magkamisan, lalo na't hindi pa nakikita ang kanyang kahilingan. Hindi pa nadarama, hindi pa binibigay, na sa pagkakaalam niya ay may Diyos naman, bakit hindi siya pinakikinggan? Paano mo nga ba isinasabuhay ang iyong pananampalataya? Ang pananampalataya mo bang alam? Ngayon ika'y anak ng Ama, pagdaka karaka-raka, diringgin niya't ibibigay na ang lahat ng kahilingan? Baybayin ninyo ang istorya ng mga ninuno nyo. Mula kay Noe. Sapagkat tapos na ang istorya ni Eva at Adan. Nagtalusira na itong si Eva na walang kamalayan itong si Adan. At doon nagsimula ang orihinal na kasalanan. Ang paglabag sa kalooban ng Ama. Ang paglabag sa kagustuhan niya na huwag kakainin ng isang punong kahoy na yaon na yung kanyang bunga ay niwag titikman. Subalit sadyang doon sinalarawan, ang gusto ng tao ay matikman ang lahat. Kaya't natukso siya sa pamamagitan ng ahas itong si Eva nang sabihin, bakit ayaw mo yakang kainin yan? Hindi totoo yung sinasabi sa'yo. Kaya ayaw pakain yan, magkakaroon ka ng kaalaman, karunungan. At doon na nga niya nalaman na siya pala'y hubot-hubad. Kaya't, nang dumating ang Ama, anong sinabi niya? Adan, Eva, nasaan sila? Anong sagot? Kasi po nahihiya kami sa iyo. Kami po'y hubot-hubad. Ba't nyo nalaman? Ang hindi nila alam, di pa sila nagsasalita, alam na ang kanilang ginawa. Ganyan ang tao, nangangatwiran sa Ama, sumasagot na, mabait naman po ako Subalit, nag-iisip siya ng di maganda. Mabuti naman po ako Subalit, nagsasalita siya ng pangit sa kapwa niya. Kay ganda naman po ng binigay ko Subalit, masama ang loob niya. Yan ang sinasabi ng Ama na hindi niyo ako mapaglilihiman. At dahil ikaw naman ay tao, at taong walang ulirat sa kaalaman at karunungan, taong katwiran, taong dahilan, taong pag-iisip, taong damdamin, hindi mo maabot yaan. Hindi mo kayang tarukin yaan. Hindi mo alam kung anong kagustuhang tunay ng Ama sa iyong buhay. Kaya't doon, ipinakita at pinaktotohanan ng Ama ang espiritong kaugnay sa Kanya na babatid ang para sa tao at para sa Kanya. Mahabang panahon ang pangyayari hanggang dumatal ang panahon ni Abraham. Natapos na ang istorya ni Noe
At kung magtatanong kayo sa oras na ito, sino ito nga po kuntsing na ito? Sino yung kuntsing na yan na ibabaybay niya yan? Gaano katotoong mga istoryang kinukwento niya? At sino nga ba ang mag-istorya sa inyo ng bilang tao na babaybayin ito? Napakalawak ng isip niya, napakatalino at napakarunong niya para ibaybay sa inyo ito. Sapagkat kailangan mo ng maging dalubhasa ka. Kailangan mong marami kang namemorya. Kailangang binaybay mo mula una hanggang bagong binabasa. At doon, gugugol ka ng utak mo para magmemorya naman ang isip mo. Paano kung mahina ka sa memorya? Paano kung hindi mo matandaan? At paano kung ikay isang taong walang pinag-aralan? Dito na nga ngayon nasusukat ang sinasabing, sino ba yan? Wala naman siyang alam. Wala siyang karunungan. Gaano katotoo ang kanyang sinasabi? Kaya't ang makasanlibutan ay di maunawaan ang aking tinuturan. Ang makalaman ay walang pandama dahil pagkatao lamang. Ngunit ang Espiritu'y binigay sa tao, binahagi sa tao upang magbaybay at magpatotoo ng tunay na istorya at tamang tumpak na pananalita. Kaya nga, nang dumatal ang pagkakataon para kay Abraham, doon na ang tinuran sa lahi niya magmumula ang sindami ng alikabok, ng buhangin, at ng bituin sa langit. Iba't iba ang tinaglay na pananalita hanggang kay Jacob. Mga minamahal, walang pagkabula ang tinura ng Ama. Kakalatanan ninyo ang daigdig at sa buong lupain magkakalat mga ngalat ang aking mga anak. Kaya sa apat na sulok ng daigdigan, punong-puno na ng katauhan, na itatalaba lahat ang mga nabubuhay, na itatalaba lahat ang mga namamatay. Hindi man maitala at di man naitala, naitala ng Ama, alam niya pawa ang nabuhay, ang naagas kung ilang buwan. Na yaon ay siyang nakakaalam, sapagkat kung ang bilang ng buhok ng tao'y alam niya ang nalalaglag, batid niya kung ilan ang bilang na bawat araw may nalaglag ka kahit di ka nagsuklay. Doon na nga pumasok ang pakikipagniig niya at pakikipagtipan kay Abraham na anak mo ang magmamana sa iyong kayamanan. Marami ang lumipas na taon, marami ang dinanas ni Abraham, marami ang hirap at sakit, bagamat siya'y dumanas niyon, tinupad, natupad ang sinabi ng Ama na siya'y magkakaanak at siya'y pagpapalain. Sa dakong kung saan siya pumaparoon, hirap at sakit pakikibaka ng kasama niyang pamangking Silon. Hanggang dumadalang takda, nagunawin ng Sodoma, ang Gomora at sila'y parusahan dahil sa kanilang mga baltot at buktot na pag-uugali. Mga kasamaan, mga ugaling hindi tumpak, sutil at palalo, nalis siya sa kanyang tuntunin at kagustuhan. Umusad ang panahon, dumatal ang bahagi ng David, hanggang itong David ay nagkaroon ng supling. Tinurang maliwanag na sa lahi ni David, doon magmumula ang anak ng tagapagligtas. Nagkabula ba ang salita? Kailan may di nagkakabula. Dumatal ang panahon nyo. Eto na ngayon kayo. Maliwanag ang tinuran sa pagbabalik ng Espiritu ko, dooy maunawaan ninyo ang marapat nyong unawain. Sa ngayon, hindi pa ninyo maunawaan lahat ng aking tinuturan, maliwanag na paalala sa mga apostol. Subalit pagbabalik ng aking Espiritu, siyang magpapatotoo sa inyo upang mapatotohanan ako'y mula sa Ama at ako'y sa Kanya. At ang kumikilala sa aking Ama
ay nakikilala ako. Ang kumikilala sa akin ay nakikilala ang Ama ko sa pamamagitan at patnubay ng Espiritu Santo. Kung magkagayon, mga minamahal ko, kung kinikilala nyo, sinasampalatayanan nyo, at nakikilala nyo ang pinananaligan nyo, ano ngayon ang damdamin nyo? Nasaan kayo ngayon? Anong sulok ng puso nyo ang mayroon na bahaging pag-ibig? Suriin nyo at damhin. Aling sulok naman ang may bahaging tinik? Tinik ng galit, hinanakit, pagdaramdam, poot, inggit, at selos. Paano mabubuo ang pakikipagtotoo sa Ama? Paano may sasalarawan ang pakikipagniig niya? Na may bahaging kaloob sa iyo, ngunit hambing sa pinarti-parting isda, kapag pinagbiyak-biyak mo ito, pinutol-putol mo't hiniwa-hiwa, may buntot, may kalagitnaan, may ulo. Sino ngayon ang pipiliin mo sa parte ng isda? Alinbaga ang nasa iyo? Ang ulo ba? Ang kalagitnaan ng tiyan? O hanggang buntot? Makapipili ka dahil tao, ikaw ang kakain sa gusto mo. Subalit, ang Ama, hindi siya pumipili sa isda at di niya kinakain ng isda. Ikaw tao ang kakain nito dahil ito'y binigay niya bilang pagkain ng tao. Ang kakainin niya ay ano? Wala kahit anong bagay. Hindi siya kakain at di siya makakakain. Kaya't anong sasabihin ng taong, iaalay ko to, ihahandog ko ito. Kaya't hindi natuwa, hindi nalugod ang Ama sa mga handog at hain sa panahon ni Moises. Tinapos ang paghahandog sa panahon ng Kristo. Sapagkat ang alay at handog ay di kinalugod, di natuwa, di nasyahan sa pagiging talusira ng tao. Sumamba sa Diyos-Diyosan, sa ginawang guya na pinaghalo-halo, pinagsama-sama ang ginto. Mga minamahal, saan na kayo ngayon? Ano na ngayon ang damdamin nyo? Nasa puso nyo na nga ba ang tunay na tinatawagan nyo? Kalakip na ba ng pagmamahal ang inyong Ama sa damdamin nyo na minamahal nyo ang gustong mahalin nyo? Maliwanag ang katotohanan, hindi mabubuhay ang tao ng ganang siya lamang at walang bubuhay na tao ng ganang pagkatao. Sapagkat ang Ama ang bumuhay sa lahat ng tao at ang kaugnay sa pagbuhay ay ang Espiritu niya. Kung magkagayon, nang isilang ka sa mundong itong walang kamuwang-muwang, binigyan ka ng talino't kaalaman, binigyan ka ng karunungan, isip mo ang gagamitin, isintido kumon ang tawag sa tao. Mga minamahal ko, may common sense ang tao. Ilang senses ang tao, ilan ang ginagamit na pandama sa tao. Kung magkagayon, ang lahat ng bahaging pandama sa inyo'y buhay, unang pangunahin, magmumula yan sa utak nyo. Sapagkat yan ang katotohanan, ang ulay nag-uugnay sa pananalig at pananampalataya upang mabuo ang buong pagkatao na sumambat manalig sa Ama. Ano ngayon ang laman ng utak mo? Ano ngayon ang laman ng isip mo? Nilalaman ba nito'y Ama mo? Aral ba niya ang nasa isipan mo? Kapag ang aral niyang nasa isip mo, mawawawaan mo ang tinuturan ko. Kapag nadarama mo naman siya sa puso mo, mapapatotohanang nasa iyo siya, bahagi ng buhay, kilalanin mo siya. Yaw na nga ang katotohanan, mga minamahal ko, kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Hindi nyo matatalastas, matatarok, malilirip. Kaya't ibinigay ang Espiritu Santo upang maglirip at sa inyo'y magpabatid. Naririyan ang Ama, naroroon ang Ama, kahit saan ay naroon siya. Ang tanong niya, nasaan siya sa puso nyo? Bahagi ng buhay, kaloob na tuwiran, alin ang mahalaga? Bagay o siya? Na nagbibigay ng bagay, na makapagbibigay ng lahat, o maging ang buhay nyo ay mapapahiram, yamang pinahiram kayo. Nasa na nga bang parte siya ng inyong pagkatao? Nasa bibig nga lang ba? O nasa puso nyo na siya? Kapag nasa puso nyo siya at nasa bibig nyo pa siya, araw at gabi,
hindi na mapaparam ang aral niya sa inyo, buhay at mabubuhay, patuloy na mabubuhay. Yaon ang patotoo na buhay siya sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan. Sino ang magbabaybay nito? At paano mababaybay ng pandak na babae? Maiksiyang sukat, mahina ang loob, marupok ang pagkatao, katulad din ninyong alabok. Subalit, ang aral ay tapat, ang salita ay totoo. Magkunwari ang tao, hindi magagawa ito kapag nasa Ama, kapag nasa Kanya ang pagkatao niya. Subalit, ang pagiging katapatan at pagiging matuwid, hindi ito kakamtin, hindi ito makakamtan kung ganang katauhan at pagkatao lamang, kaya't mulit-muli sasambitin sa inyo, Espiritu Santo, taglay ng buhay nyo, isip at damdamin, mababahaginan kayo ng tama't tumpak, ng tumpak at dapat, marapat at ganap, upang kayo makapamuhay ng higit sa sapat, na may galak, na may liwanag, kasiyahan, kagalakan, kakontentuhan, at tuwirang pag-asa, dahil buhay na buhay siya sa buhay ng bawat isa. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyong kapayapaan. Pagarian kayo ng tuwiran, malubos ang sa inyo'y kagalakan o tao, naking mga minamahal. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneya hanam, nekkarameneya hanam, nekkarameneya hanam. Kay buti mo, Ama, kay dakila mo tuwina, kapangyarihan mong taglay, di malilirip ng katauhan, kaya't ibinigay mo, pinakistungo mo sa tao, yung espiritu na magiging taglay ng sasaiyo at sumasaiyo dahil tinanggap ka ng dahil nadama ka, kinilala at hinanap at ikay nasumpungan. Matwid mong binigay at ilalagak ang matwid mong mga aral, tumpak at marapat na kanilang marapat ipanahan sa isip, sa damdamin, sa buong pagkatao. Nekkarameneya hanam, nekkarameneya hanam, nekkarameneya hanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Sadyang napakabuti ng Panginoon, napakabuti ng Ama. Huwag po kayong mahirapan ng isip kung hindi nyo maunawaan, sapagkat hindi naman kailangan pahirapan ng pag-iisip. Kusang dumaratal po yan at kusa ninyong maunawaan kung mimithiin ninyong maunawaan. Kusang binibigay yan, kusang loob na ibabahagi yan, sapagkat yan ang kagustuhan ng Ama, lahat ng mga anak niya ay makadama at makakilala sa Kanya. Huwag ninyong pagnasahan na ora-orada pagdakay, batid nyo ng lahat, sapagkat hindi lahat ay maiunawaan ninyo, sapagkat araw-araw, gabit araw, may matututunan kayo kapag siyang hinanap. Sapagkat araw-araw, maging sa gabi man, may ginagawa at may gagawin ng Ama sa Kanyang paglingap, lahat ay makukupkup niyang ganap. Lamang huwag kayong magtanong bakit siya'y namatay, bakit siya'y nagkasakit. Sapagkat nang naging suwail na, lumabag na sa kalooban niya, itong si Eva, nagsimula ang kamatayan. Ngunit gayon paman, halos mag-1,000 ang edad ng tao.
Humaba ang buhay nila sa kalooban at kagustuhan niya. Hanggang sinabi niya na pabababain niya na ang mga buhay ng tao. Kaya kung kayo'y totoong matalino at tunay na may Diyos na kinikilala, ito pa lamang matatanto nyo na hindi taong nagpapahaba ng buhay at nagpapaiksi. Sapagkat dumatal na ang takda, dumatal na yung panahon na mahigit 100 na lamang ang nagiging buhay ng tao. At tinura na namang maliwanag na paiiksiin na upang mabilis na napatuto ang paghatol ng Ama. Minadali niya na ng higit pa, binawasan pa niya. Kaya ngayon, sa panahon na sinisilang, nakikita ninyo, may umaabot pa ba ng mga 100? Ang mga inabot ng 100 ay ang mga henerasyon na inabutan na ninyo, na buhay pa at sinilang. Subalit, gayon pa man, ilan na lang ang sinapit ng 100 at sumobra sa 100. Hindi na 110, 101, 102, hanggang 105. Malamang na may pangyayari. Ngunit, sinasabi ko sa inyo, wala nang ang gayon. Kaya, nang sapitin ng 100, nakasapit naman ng 100, kaya't nagpalakad ng gobyerno. Sinabi pag sinapit ng 100, may bibigay sila. Sapagkat, paiksi ng paiksi ang buhay. Ngayon mga mahal, sino ngayon ang nagpapahaba at nagpapaiksi ng buhay? Ang karunungan ba ng tao? Ang tao ba mismo? O ang Ama? Bakit di nyo imulat ang inyong mga mata? Bakit di kayo magising sa katotohanan? Kung tunay na hinihingi ninyong mahabang buhay, bakit di nyo siya kilalanin? Siya ang magbibigay. Kung tunay na hinihingi ninyo ang kasiyahan at kagalakan, bakit di nyo siya damhin? At bubuhayin niya ang mabuti niyong kalooban. Kung tunay kayong nagpapatalaga na gusto nyo maging mabuti ang buhay, bakit di nyo siya hanapin at nang masumpungan nyo ang magandang buhay sa Kanya? Sapagkat di nyo makikita ito sa sanlibutan. Hindi nyo ito makikilala sa sanlibutan, sapagkat ang sanlibutan ay panlinlang, mandaraya, at mapangakit. Kaya nga't maliwanag ang tinuran sa ibinabang anak, habang nasa taluktok at tinuran. Masdan mo ang lahat ng mga nakikita mo at nang hindi mo pa nakikita. Sambahin mo lamang ako. Ipagkakalob kong lahat yan sa iyo. Yan ang tao ngayon sa mundo. Gustong lahat ng nakikita ay mapa sa kanya at yung hindi pa nakikita. Nasaan sa kalagitnaan ng puso ang Ama? Saan sulok siya? Saan bahagi siya? Hindi na maitatatwa pa. Tunay ang salita. Tunay ang aral. Ngayon, kung tunay kayong mag-aaral at tunay niyong kinikilala ang Ama, sinong matuwid, sinong mabuti, wala ngang tao, sapagkat lahat ng tao ay nagkamali, nagkasala. Subalit, kailanman mula sa simula hanggang wakas ng tao sa lupa ay di nagkakamali ang Ama at di magkakamali ang Espiritu niya. Kung magkagayon, ngayon huminga ka ng malalim at sabihin mo, sinong Espiritu ang kasama mo? Sino ka ngayon? At anong Espiritu ang bahagi niya sa iyo? Nasa iyo ba ang Ama? Nasa iyo ba ang Anak? Kung nasa iyo ang Ama at nasa iyo ang Anak, madarama mo ang dinadama ko ngayon bilang Espiritu mo. Mararamdaman mo ngayon ang kaloob ng Ama at Anak dahil pag-ibig ito. At kung tunay na pag-ibig, nawawawaan ang kalooban ng umiibig, ng tapat na umibig. At kung may pag-ibig, magagawa mo pa bang magdamdam, magalit, magtampo, maghinanakit? Kung tinatawagan mo ang Ama mo na mismo siya'y dinadaya mo at sinasabi mo, makadiyos ako, ngunit sa puso mo'y wala siya, sarili mo ang niloko. Kaya nga, maliwanag niyong siriin ngayon ang sarili niyo, ano ang damdamin niyo ngayon? Pag-ibig ba? Kung pag-ibig, matuwa magala kayo dahil
nasa inyong tagabuhay ng buhay nyo, at nasa inyong lahat ang bumubuhay ng pag-ibig. Mga minamahal ko, mahirap magmaang-maangan, mahirap magmagaling, mahirap ang kapaimbabawang pag-uugali, walang malilihim. Nilinlang mo man ang kapwa mo, sinabi mong siyang galit at ikaw ay hindi galit, isang araw sisingilan ka ng kasinungalingan mo. Sapagkat, kung sino nagdadala, siyang nakadarama. Paano mo sasabing wala kang galit kung ikaw nahihirapan at nasasaktan? Sa makatwid, niloko mo si kapwa mo, sarili mo nakadama sa'yo. Dahil ikaw mismo ang mahirapan, sa damdamin mo tao. Kaya ang wika ay maliwanag. Kamtin ninyo ang katotohanan, masusurin nyo ang aking kalooban. Kapag naramdaman nyo ang aking aral at sinabuhay nyo pawa at kayo'y nakadama sa akin, mapapatotohanan nyong pag-ibig ako man din. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sinong makapagsalita sa inyo, malusog siya, payat siya, wala siyang sakit, ako malusog. Tandaan ninyo, kayo nga mismo may mga patutuo na, kayo nga mismo may batid na, hindi nyo nalalaman ang kapwa nyo tao kapag binigay ang kamatayan, madaling bawiin at madaling kuhanin sa iba't ibang paraan at kaparaanan. Kung minsan, kung sino yung nag-aakalang siyang walang sakit at ang may sakit ay yung kapwa niya, siya pa ang nawala. Dahil patuto lamang ng Ama, walang makapagsasabing sa akin ang buhay, ako bubuhay sa sarili ko. Kaya anong habilin? Ano ang wika? Huwag kayong magmagaling sa inyong sarili at huwag niyong sabihin ako'y walang sakit, sapagkat kung madumi inyong isip, kayo'y may karamdaman man din. Kaya't ito ang ipagamot upang luminis na ganap. Sapagkat kung malinis ang isip nyo, wala kayong iniisip na hinagap na masama kahit kanino. Dahil alam nyong matuwid, alam nyo ang mabuti. Alam ninyo, ayaw ng Ama, ang haka-haka, ang kathang isip na ito'y masama, yun ay mabuti, ako ay masama, siya ay mabait. Sapagkat walang tututol, makatututol sa matwid kung tatanggap sama. At wala ring mga ngatwiran kapag tunay na mabuti. Sapagkat ang kabutihan ay nasa puso, doon nabubuhay, doon numunukal. Kaya nga, ang mabuti at matwid ang pag-iisip, naunawaan, nasusuri ang tumpak at dapat. Magalak kayo na may pag-ibig sa kapwa nyo, na may pangunawa sa kapwa nyo, na nadaraman nyo ang kapwa nyo, at nang dahil sa may nagawa nyo yaon at ginagawa nyo, sapagkat siya mismo ang sa inyo'y gaganti, hindi kahit na sinuman. Sapagkat di man kayo magantihan ng mabuti ng kapwa-tao nyo na ginawa nyo ang mabuti sa kanila, may gaganting higit na walang katapusan habang kayo'y nabubuhay. Matwid ang aking tinuran, tapat ang aking sinambit. Tao'y nililingap, tao'y pinupukaw ang loob upang madama ang tunay na pag-ibig, upang maramdaman ang tunay na pagmamahal, upang masabi ang tama at marapat, upang mabuhay ang aral at salita, buhay, tapat, kanino man. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O kay saya ng puso nyo, taong may pag-ibig na totoo, na itong madarama at mapubuhay tuwina kapag nakilala niyo ang Ama. Isip at damdamin nyo'y pag-iisahin niya't pawa upang patuloy araw-gabi siya inyong madama. Kung papaano siya'y nananahan sa pamamagitan ng Espiritu niya, kayo mismo o mga mahal ko ang makikinabang. Sapagkat ang nakinabang sa bagay
bagay na bagay lamang ang madaramang kasiyahan. Ang nakinabang sa kanyang pagmamahal, kaloob-looban man din, mararamdaman manunood sa kanyang damdamin. Nek karameneahanam, nek karameneahanam, nek karameneahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Naunawaan niyo po ba? Mabuti pa kayo, narinig niyo na ako, makikinig pa lang. Kaya, tingnan niyo nga yung katabi niyo. Batiin nga po ninyo yung isa't isa. Sige nga, sabihin niyo nga, kapatid, kapatid kita sa Ama. Sa kabila naman, kapatid, kapatid kita sa Ama. Eh, sino ba eka ang Ama? Eh, sino nga ba ang Ama? Tumingala kayo. May nakita ba kayo? Sa kabila, may nakita ba kayo? Sa kabila, may nakita ba kayo? Sa harap, may nakita ba kayo? Wala siya, no? Huminga ka malalim. Naramdaman mo ba siya? Purihin siya. Oh, magkamayan nga kayo. Kapatid, alisin mo na ang masamang iniisip. Lagi mong isipin ay salita niya. Parang duming isip ay mawala na. Maging ang takot mo sa sakit mo ay mawala na rin ito. At mabuhay kang masaya. Huwag mo sayangin ang oras at araw-gabi mo. Dahil walang humahaba sa buhay ng tao kapag laging nalulungkot ito. Buhay ba, Ama? Ulit. Sabihin nyo, kapatid, huwag mo isipin ang problema mo. Ang problema ay may lumulutas. Kapag kinilala mo, ilulutasin niya yan. Huwag mong pahirapan ang isip mo. Maghapon magdamag ka mang mag-isip. Kung wala siyang gagawing paraan, mababaliw ka lang. Amen po ba? Amen. Subalit, balik uli. Subalit, kapag ang Ama inisip, pinaparam niya ang lahat, nawawala sa gunita, ang hirap at sakit. Kaya mararamdaman mo ay pag-ibig. Huminga nga kayong malalim. May nabunot ba? Ano tumimo? Nabuhay na ba pag-ibig? Naku, naway pag-uwi nyo, nakatawa kayo lahat. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Bilang tao, bilang hapukuntsing, minsan natatanong ko, Panginoon, ginagamit mo akong pang-aliw ng tao at pagpapaaliw ay sinasabi mo, bakit ako may nagpapasakit sa akin? Tumugon, Constancia, masdan mo ang tinik ko sa ulo. Kung ang ginanti ng tao sa akin mabuti, wala sana akong tinik sa ulo. Subalit tandaan mo, isa lang ako. Kaya kailanman, hindi ka na ipapakong tulad ko. Kaya huwag ka nang magpakasakit sa isip at damdamin mo. Ako isipin mo nang di mo maramdaman ang ginagawad nila sa'yo. Oh, tama ba tumpa? Kaya kung kinikilala nyo ang Ama, may mangungusap sa inyo. Sasabihin, bakit ba pinakikinggan mo yun? Ba't hindi ako pakinggan mo? Bakit ba iniisip mo yan? Ba't di ako isipin mo? Pag ako pinakinggan mo at inisip mo, anak, tandaan mo araw-araw tatawa ka. Buhay ba ang Diyos? Kahit wala kang kausap, nangingiti ka. Kaya kapag may nakakita sa'yo, napapano kaya siya ang hindi nila alam, kaniig kita. Totoo ba hindi? Subukan lang ninyo. Kapag napatutuhanan ninyong totoo sinasabing ito, kayo mismo,
aamin na kayo sa sarili ninyo. Aaminin nyo na lahat ng kahinaan at karupukan nyo. Aaminin nyo na lahat ng kasalanan ninyo. Yung inisip ninyo yung ganon, inisip nyo yung ganyan. At hindi ninyo kahit kanino aminin sa Diyos. Sapagkat di man kayo magsalita sa kapwa nyo, siya nakakaalam ng ugali nyo, di ba ga? Bakit kailangan pang ipangalandakan ng ugali ni Pedro at ni Juan? Kuwe ka, masama ugali niyan. Parang siya naman mabuti ugali niya. Eka, sinungaling yon para naman siya hindi nagsinungaling. Eka, madamot siya para naman siya hindi dumarating ang karamutan. Ganyan ang tao. Ang nakikita, yung puwing ng mata ng kapwa niya. Pero, sabi nga, pasubali, di pa niya hinawakan ng mata niya, baka malaki muta niya. Kaya yun ang, kapag nagmalabis na pananalita sa kapwa, pag dumatal ang kalooban ng Ama, siya napapahiya. Sapagkat, hindi katulad ng aso, dinura mo tapos hihimurin mo. Pwede bang sinabi mo na, pagkatapos babawiin mo? Hindi. Kaya ang tao, sinabi ng Ama, suriin nyo muna lahat ng sinasabi nyo, limiin nyo muna lahat ng gagawin nyo, upang kung may nasabi kayong mabuti, mabuti rin ang inyong sapitin. Kung masama ang sinabi nyo, bakit nyo nasabi yun? Kung mabuti kayong tao. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Tulad ni Ezekias, sinabing maliwanag, mamamatay na di baga? Yaon ngayon ang paliwanag na katotohanan at maliwanag niyong maaabot, matatarok, mababang pamamaraan para kayo ay makaunawa. Sino nagpahaba ng buhay niya muli? Hindi ba't ang Ama? Sino nagpagaling ng karamdaman niya? Hindi ba't siya? Paano niya napagaling? Sa salita niya. Ngayon, maliwanag na ba sa buhay ninyo? Sa isip at damdamin niyo? Sa salita lang ng Ama gumagaling ang tao? Kung walang ganitong gawain, hindi ito may sisiwalat sa oras na ito. Ngunit dahil may gawain, naririto kayo, sinabi ito sa inyo. Maniwala kayo sa hindi, nasambit na ang dapat. Nasa inyo na ang pagtanggap, nasa inyo na ang pagtutol. Ngunit, at pasubali, nasa Ama ang kahatulan. Kaya't walang makakahatol at makapaghuhukom ng tama't tumpak maliban siya, kaya't huwag mong italaga sa sarili mo ang paghatol sa kapwa mo, sapagkat di mo kilala ang kaloob-looban ng puso niya. Kaya nga ang wika, nagsabi na sa'yo, masama pala ugali ni Petra. Maniniwala ka ba kung nasa banal na espiritu ka na? Pahamak yung hewa na yan. Tatanggapin mo ba yon kapag nasa banal na espiritu ka na? Hindi. Sapagkat ang nasa isip mo na itinatala sa iyo ng Ama mo at nasa damdamin mo ay pag-ibig. Ang tinatala niya, anak, magsuri ka munang ganap, maglimi ka munang matwid, at kapag nakita mo't napatotohanan, huwag ka pa ring humamak, huwag ka pa ring manira, huwag ka pa ring humatol, huwag ka pa ring humusga, huwag ka pa ring gaganti ng kasiraan nila. Sapagkat kaya nga sinabi, kapag may butas, tagpian. Ibig sabihin, kung may butas na, huwag nang palawakin pat pabayaang mararak. Sabi ng bulol, mawarak. Sabi ng matwid na pananalita. Kaya tatagpian. Ano pananagpi? Yung luma? Yung bago. Upang tumibay, tumatag, at huwag masira. Yan ang bago mong natutunan sa Ama, ang bago mong pag-uugali, ang bago mong buhay, na kapag nakakakita ka ng kapwa mong nasisira, nawawasak ang pananampalataya, binubuo mo yan upang mabuhay ang kanilang pananalig. Huwag mong pabayaang mawasak ang kanilang pananampalataya. Kaya nga sinabi, kapag may sira, ay sulsian. Hindi para kapag nakarinig ka ng kasiraan ng kapwa mo, lalo mo pang sinisira, lalo mo pang
pinangangalanda ka ng kasiraan, kundi susulsihan upang sa gayon ang kanyang kasiraan, yamang mahal mo siya at anak ka ng ama at anak din siya ng ama, magkaisa, magkaunawaan kayo. Kaya nga, kung literal niyong babasahin ang lahat ng nakatala, literal niyong maunawaan. Kaya't anong wika, humingi kayo ng pangunawa sa Ama upang maunawaan nyo ang aral at salita niya. Sapagkat walang makapagpapaunawa na tao dahil ang tao'y ibang talino at karunungan sa mundo, kaya ibinaba ang banal na Espiritu upang magturo ng matuwid, magtama at magtumpak. Kaya nga, mapapalad kayong mga nagiging daan na ang pawang katotohanan ay napanauli nyo at naibigay nyo ang pag-ibig sa kapwa nyo, sapagkat hindi kayo ang mawawalan, kundi kayo ang nagkakaroon. Hindi ang sino man ang gagantihan, kundi kayo ang gagantim palaan. Huminga kayo ng malalim. Kinuha mo ba sa katabi mo ang hininga mo? Ngunit at pasubali, di mo man kinuha sa katabi mo ang hininga mo, may babahagi mo sa kanyang pagmamahal mo. Sapagkat kung iniibig mo ang Ama, may padadama mo sa kapwa mo ang pagmamahal niya. Humigit pa kayo ng hininga. Higit. Nahiram mo ba sa kanyang hininga mo? Hindi. Sa Ama mo nahihiram ang hininga mo. Kaya't lahat ng pahiram niya sa iyo, gamitin mo sa mabuti ito. Hininga mo, huwag mong bigyang buntong hininga dahil sa inanakit mo. Huwag kang magbuntong hininga dahil sa galit mo. Huwag kang magbuntong hininga dahil sa inggit mo. Huwag kang magbuntong hininga dahil sa selos mo. Kundi, huminga ka ng maluwag dahil walang laman ang puso mo, kundi pag-ibig. Ang may pandinig ay nakarinig. Yan ang matuwid, kaya't kung nais niyong maglingkod, sikapin ninyo sa puso niyo mismo ay naroroon ang pag-ibig upang sa inyong paglilingkod, may bahagi nyo'y pag-ibig. Kapag binahagi nyo'y galit, iba yung galit, wala kayong mabubuo, mawawasak ang inyong kapwa. Katotohanan ng aking tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Mapapalad kayong tagabuo ng wasak, mabubuo rin kayo pawa. Sa hirap at dusa niyong pinagdaanan bago kayo nakatawid, makikita niyo rin ang hangganan at sadyaran, sapagkat kung doon sa malayo ay nagbata ka, higit mong mababata ang malapit lamang. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. At hindi ito maunawaan ng mababaw, subalit madarama ito ng may Ama sa puso nila. Sumainyo ang paghahari mula ulonggang talampakan, matigip kayo ng kaliwanagan. Paalam panandalian, katauhay idaratal, upang inyong pag-aral at masdanang pangungusap niyan, kung katulad ng sa katauhan at katulad ng saki pagluluwal, doon nyo masusukat masusuri ang kanyang timbang. Kung ano at papaano, wala man kayong timbangan. Pagharian kayo. Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Sino nga ba ang pipili ng ganyang gawa? Ano? Brian, Father, magpapari, hindi na, wala na, no? Mahirap. Alam niyo po, kahit hindi ka naman pare, pwede ka namang maging banal. Ngayon, kung talagang devoted ka, talagang bokasyon mo yan, at gustong-gusto mo, kailangan sa buhay mo yun. Ano po? Tama ba? Na walang pinagkaiba na
Ako po noon, gusto ko magmadre. Dahil hindi ako natuloy na madre, hindi pala sa madre lang makapaglilingkod ka eh. At ngayon po ako'y hindi na madre at hindi ako madre. Nagpasalamat pa ako sa Diyos. Sa totoo lang po, ayoko namang manira at di ako naninira, no? Sa bansang pinuntahan ko, mabuti pa yung hindi mo ka-Pilipina. Inaccept ka, tinanggap ka, at pinadama yung ama. Yung kapwa mo Pilipino, pinoproblema nung mga kasamahan niya doon. Madre yan. Buhay ba ang ama? Kaya sabi ko, salamat po ama. Pwede palang maglingkod kahit hindi ako. Kaya doon, pinakita ng Panginoon, nasa tao lang po yan. Kahit hindi kayo lingkod, kapag nasa puso nyo ng Panginoon, hindi na kayo makasasakit ng damdamin sa masakit nyong pangungusap. Kaya ang mga lingkod na nagpapakatuto, marami ang nagagalit, marami din ang natutuwa. Sino ang nagagalit? Yung hindi makatanggap. Akala'y nagmamagaling ka, nagmamayabang ka. Akala nila ikaw lang ang nagsasalita, kaya pag nasasaktan sila, diba? Subalit, yung natutuwa naman, ninanamnam nila, ang saya-saya daw ng puso nila, at nasasabi nilang, salamat po. Nakaunawa po ako, nakadama ako. Salamat po. Masarap po pala na pakinggan ang salitang Diyos, ang salita ng Diyos, at salitang banal na mula sa Diyos. Tama po ba? O sige, kahit isa lang ang mukha ninyo, nababago yung aura ninyo pag sa buhok ninyo bumagay. Tama po ba? Sige, halimbawa, bagay mo yung mahaba, pag nagpaiksi ka, ay hindi mo bagay. Iba-iba ang sasabihin sa'yo ng kapwa mo. Hoy, mas bagay mo yung maiksi. May magsasabi sa'yo, mas bagay mo ang mahaba. Ikaw namang may sarili, nalilito ka. Saan ka ngayon bagay? Sa maiksi o sa mahaba? Hoy, ba't ka makikinig sa kapwa mo? Ikaw may buhok niyan. Tama ba? Walang pinagkaiba sa pananampalataya yan. Kung matuwid mo nararamdaman ng Diyos, at totoo mo siyang nadarama, walang makakaagaw sa'yo kahit kanino, kahit sino. Diba? Dahil, kung hindi tao ang titingnan mo, kundi kapwa mo titingnan mo, kundi ang Diyos mo ang pakikinggan mo, kundi ang Diyos mo kikilalanin mo, aba, kahit ano pa, ang tamang relasyon, tampat na relasyon, totoong relasyon, ang nagbibigay sigla ng pananalig at pananampalataya. Ngunit, hindi rin totoo yung katwiran ng tao. Hindi ba, Eka, sabi ng Diyos, umiwas ka na lang, Eka, kung magkakasala ka, Eka, sa kapwa mo. Kaya, Eka, ayoko na. Kesa, Eka, nagkakasala, Eka, ako, de wag na. Bakit ba, Eka? Kasi, Eka, ayoko nakikita yung mukha ni Nasa Diyos ka ba niyan? Kung nasa Diyos ka, kahit na sino pa, hindi mo sasabihin nyo na ayaw mo nakikita si Pedro, si Juan. Dahil, masama man si Pedro at si Juan, anak siya ng Diyos. Kung anak ka naman ng Diyos at matuwid ka na at kinikilala mo siya, papadama mo doon sa masamang ugali ang mabuti. Tama ba? Kaya hindi po pwedeng sasabihin mo, lalayo ka. Kundi, yung umaayaw sa'yo, ipanalangin mo. Subukan mo muna bago ka magsalita. Pag binati mo at hindi ka nabati, at galit talaga siya sa'yo, yun ang patotoo, galit siya. Ngunit kung hindi mo naman nakikitang galit siya at di ka lang nagbabatit, ayaw mong bumati, nasa isip mo lang yon, ikaw nagkakasala. Dahil ikaw nag-iisip ng di tama.
Kaya isang huwaran na dapat niyong pagnilayan ito. Ito'y hindi para sa isa, hindi para ito sa 3, hindi para ito sa 10, ito'y para sa lahat. Sapagkat, kung nasa puso niyo'y Ama, kung nasa isip niyo'y aral niya, wala na kayong masamang tinapay. Lahat ay masarap. Buhay ba ang Diyos? Sapagkat di lamang sa tinapay na bubuhay ang nilalang, kundi sa salitang banal na namumutawi sa labi ng tao na kumikilala sa Ama. Kaya, kung matuwid mong tinanggap ang Ama, matuwid mong naramdaman siya, ikaw mismo makikinabang sa Kanya. Hindi si Pedro, hindi si Juan, ikaw mismo. Dahil sa puso mo, umaapaw ang galak mo. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Sabihin nyo nga, Panginoon, ituro mo sa akin ang tamang pananampalataya. Buksan mo ang diwa ko sa mga aral mong totoo. Ipadama mo sa akin ang pag-ibig na totoo. Wagang talusira, marupok, at sa daling may mamatay. Kundi sa buong buhay ko, maramdaman ko'y pag-ibig ng Ama. At sa pangalan mo, kayang gawin mo ito. Sapagkat binigyan ka ng pamamaraan ng Ama at kapangyarihan na sa pangalan mo, ang panalangin namin ay diringgin mo sa patnubay ng iyong Espiritu. Amen ba? Amen. Nawa, nabuhay yung panalangin nyo. Ay, salamat sa Ama. Masarap ang hangin. Nalalanghap nyo ba? Masaya ba kayo? Maligaya ba kayo? Guwaba. Tingnan nyo nga, kung walang tinubong bayabas ang Ama, walang magagawang candy kayo. Kung hindi man kayo ang factory, kayo naman ang kakain, di kayo makakatikim ng guwaba. Na yung iba, nangalalaglag lang, nangabubulok. Pag may humingi, sasabihin pa, hindi ginagamit ko eh. Pero nalaglag sa lupa, nabulok. Kaya pala, pagbibili. Ba't ka bibigay? Kamahali ka ng bayabas pag wala kang panahon eh. Tama ba? Inisip yung perang pagbebentahan. Pero hindi naawa doon sa walang pambili. Kaya nang hihingi kahit 3 lang. Pansisigang daw, pang-aasim. Naniniwala ba kayong may ugaling ganyan? Marami. Kaya nung kinain ng uod, maraming uod, maraming higad, pati siya hindi na makakuha. Sabi ng Ama, mabuti nga sa'yo. Buhay ba ang Diyos? Tanggalin nga po natin ang dumi sa mata para wag makapulang sa iba. May nagbunga ng santol. Pwede po ba kang makatikim sa santol nyo? Karaming bunga. Naku, hindi pa hinog. Kaya nang hihingi yung humihingi, nakakita siya ng hinog. Hindi po, meron na kang hinog, ayun po. Ay, ganyan lang kulay niyan. Pag hinuge ka, mas iba pa kulay. Dumating ang bagyo. Nalagas lahat. Inuod sa lupa. Sabi ng Ama, mabuti nga sa'yo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Merong palasdaan. Walang ulam. Sabi ng Ama,
sulong anak, gagamitin kita doon sa anak kong iyon. Paano naman kang magagamit yung tao na yun? Nakakapagsalita ba ang Diyos? Wala naman kang nakakakita sa Kanya. Hindi niya alam ang Espiritu niya ang nangungusap. Katulad ni Felipe, ginamit sa Eunico. Kaya nakatawid, nakapunta doon sa kanyang sinasakyan. Nagpunta na. Sabihin mo nga anak, pwede po bang makahingi ng kahit na 3 tilapia? Naku hindi pa panahon. Hindi pa aanihin. Maliliit pa dumating ang baha, nabugnos, walang natira. Mabuti nga sa'yo anak. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Isang halimbawa lang, ang mga buhay na patuto sa inyo, na kapag kumilos ang Ama, sa gusto niya walang makatututol, walang makapipigil. Subalit may mabuti. Sige anak, pumunta ka nga doon sa maraming kamutihan na yan. Manghingi ka nga ng talbos. Sabi niya, pahingi nga po ng talbos. Kasi po ay lalaga ko lang lusog po ng aking dugo Ay, sige anak, kumuha ka ng kumuha hanggat gusto mo. Sabi ng Ama, tandaan mo, kabote, lumago ka ng lumago. Lumawak ka ng lumawak, pati ilalim magtubo ang kamoting malalaki. Ang bunga. Sapagkat sabi ng Ama, kayong mga tinatalbusan, kung tunay ang inyong loob at tapat ang inyong puso, mabuti kayo sa kapwa nyo, hambing kayo sa kamote, kung saan tinalbos, gagulatay, gagapang, hahaba, at marami ang susukol. Ngunit, kung hindi totoo, at kayo nagkukunwari, lahat ng dinahilan ninyo sa kapwa nyo, mangyayari sa inyo balang araw. Dahil, mahirap ang mahirap, hindi ka nahabag. Mahirap ang wala, hindi ka naawa. Kinutya mo pa, hinamak mo pa, pinagtawanan mo pa. Sapagkat, hindi mo alam, mahirap ang mangutang, mahirap ang wala, mahirap ang buhay, mahirap ang manghingi, mahirap ang nanghihiram. Sabi ng Ama, panahon lang yan anak. Ikaw ngayon, bukas sila. Ikaw bukas, sa makalawa sila. Sapagkat walang mananahan sa buong panahon ng pinahiram ko'y hanggang buong panahon ay Kanya. Pag namatay siya, bahala na ako sa mga masasama mong ugali kung anong napala mo. Mga mahal, katotohanan ng tinuturan, walang karunong at kalaman si Constancia ang pangalan, sapagkat kung siya hindi niya ito maduduklay-duklay, hindi niya ito mapagtutugma-tugma, magagawang irima ang salita. Subalit, kung nawawaan ninyo ang aking tinuran, naramdaman nyo ang aking pangungusap, natupad sa inyo ang marapat, matutupad sa inyo ang dapat, kayong mabubuti ang loob, may gantimpalang lahat. Katotohanan, ang sa aking tinuturan, mapapalad kayong tapat at totoo sa kapwa nyo, kaharap nyo't hindi kaharap, mabuti kayong totoo, sapagkat di nalihim ang damdamin nyong tapat, ako mismong sumuri sa inyo'y magpapatupad, sapagkat kayo yaking mahal na lahat. Nek karameneya hanam, nek karameneya hanam, nek karameneya hanam. Ganyan lang ang buhay sa lupa. Ang matwid na naghahanap ng liwanag, tumatalikod sa dilim. Ang matwid na naghahanap ng tama, tumatalikod sa mali. Ang matwid na tumatalahak sa twid na daan, natutumpak ang buhay. Kaya't sa bawat araw, hahanapin mo ang iyong buhay, di mo makikita. Subalit damhin mo at kilalanin ang magbibigay buhay, masusumpungan mo, masaya ka pala tao. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneya hanam, nek karameneya hanam,
nek karamanehanam. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Alam kong diringgin kayo ng Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Lagi niyong tatandaan yan. Kung hindi ka pa nananampalataya at wala ka pang nakikilala at kinikilalang Ama, maaring di mo maunawaan ang salitang iyon. Subalit, sabi mo nananampalataya ka. Sabi mo nananalig ka. Sabi mo Panginoon ko at Diyos ko. Sabi mo Ama ko. Bakit di mo makilala ang matwid niya, tama't tumpak na aral niya? Bakit di mo madama kung paano magmahal siya? Kaya't kung kilala mo siya, mawawala lahat ng sama ng loob mo. Kaya't kung kilala mo siya, mawawala lahat ang masamang iniisip mo. Kaya't kung nakikilala mo siya, palalakasin ang karamdaman mo, kahit na naririyan, katawan mo'y lalakas pa rin. Patitibayin ka kahit na ikaw ay may sakit, sapagkat upang ikay makalaban, kung kalooban niyang ikay gumaling, sang iglap sandali lang, may paraan at kaparaanan. Dahil totoo kang nananalig, dahil totoo kang nananampalataya, dahil totoo kang naghahanap sa Kanya, kaya nga't ibinigay niya ang iba't ibang karunungan at talino sa mundo. May binahaginan siya ng pang-espiritual na gamutan. May binahaginan siya ng pangsanlibutan na gamutan. May binigay siyang iba't ibang kaparaanan. Bakit di mo matutunan kung totoo ka sa Amang mahal? Kaya't pag-aralan ninyo ang lahat ng bagay at makikita nyo kung paano yung simula. Kung paano ang simula at wakas. Halimbawa, kumuha ka ng isang uod. Saan kaya siya nagmula? Paano kaya siya nagmula?
Masasabi mo sa isang itlog pala. Nakakita ka ng Maria Posa. Saan kaya siya nagmula? Mapag-aaralan mo yan sapagkat ituturo ng Ama. Alala, umbaga, kung noon ay may uod ang utak mo't kumukuri-kurit kung ano-anong hakahakat masasamang pag-iisip mo. Nang makilala mo ang Ama, matututunan mo lahat ng aral niya. Nasasabi niya sa'yo, hindi tama yan, anak. Matwid mong kilalanin ang aral ko, mawawala lahat sa iyong sumusuot sa isip mo. Sapagkat ang bahaging buhay ko, dapat lumigay at masaya ka araw at gabi man ito. Kaya dahil nagbabago ka, dahil nakapagbago ka, ang dating silungkot mo, ngayon ay galak ang nadama. Ang dating sidilim mo, ngayon ay liwanag na. Ang dating sitakot mo, tapang na pala, kaya nang makilala mo ang Ama, yan ang nagbigay sigla sa buhay mo. O tao, ang may pandinig ay nakarinig, sumainyong kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagala kayo inyong kamtan, hindi kaya ng tao yan, hindi nyo makakayang lahat na yan, ang kalahat-lahat ang binigkas ko, hindi nyo mawawawaan. Kaya't may Espiritu Santo, may Espiritong banal, yan ang patotoo. Ano ba nasa iyo? Banal bang Espiritu o masamang Espiritu na tinatalo ang isip mo, ginugulo isip mo upang malinlang ka't huwag maniwala sa totoo? Banal na Espiritu ba? Pag uwi mo, ang pandama mo'y kaiba. Nawawaan mo, binigkas ko, naturan ko ito totoo, pag ninilayan mo ito, bubulay-bulayin mo. Sapagkat nakaunawa ka, hindi ganang kapwa mo, hindi ganang sarili mo, ganang sumaiyo, banal na totoo. Nekkaramenea hanaw, nekkaramenea hanaw, nekkaramenea hanaw. Kaya't mamamatay ang lumbay mo, mamamatay ang lahat ng di tama sa puso mo, at bubuhayin mabubuhay ang dapat mabuhay upang mapatotohanan ang Amaang kaaliwan. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Anak? Buhay ba Espiritu? Tingnan nyo nga katabi nyo. Ano nakita niyo? Ano sabi sa inyo? Hindi ko naman po kilala yung katabi ko. Paano sasabihin sa akin? Yun ang sinasabing, di man kayo magkaano-ano, di man kayo magkakilala, kapag pinagtagpot pinag-isa kayo ng Ama, makadarama kayo ng pag-ibig niya, dahil hindi siya ang magbibigay sa inyo ng galit, kundi siyang magbibigay ng pag-ibig. Pagpalain kayo. Tama ba? Totoo ba? Hinga nga kayong malalim. Hingang malalim. Hingang malalim. O, dahil malalim ang hininga, saan hinugot? Saan hinugot? Hinigit. Saan? Sa dibdib. Kapain nyo nga ngayon ang puso nyo. Nakapa nyo ba? Nakapasok ba ito sa puso nyo? Hindi. Huminga ka kayo uli. Anong naramdaman ng puso nyo? Ano? Ulit-ulit na lang kaya na po kutsing. Hindi mo na tinatanan. Hinga uli. Hinga. O, ano nararamdaman? Maginhawa. Nawa, manahan niyan habang kayo'y nabubuhay. Pagpalain kayo. Tayo na sa Antipolo. Hindi po. Ganito lang po yan, ano. Kung wala po bang isip ang tao, makakalikha siya ng mga bagay na yung nakikita nyo ngayon, ano. Tulad ng mga cellphone, lahat ng gadget.
Ano po? Lahat ng gadget. Masakit ba, anak? Herpes yan eh, herpes sa balat. Kumalat. Mabuti nga, dyan lang. O ngayon po, di ba mabait kayo? Nakita niyo po bang may umalis na mga choir? Oo nga naman, pag-aralan niyo po yan. Sino po ba yung gagawa ng ganyan kung hindi nga po tayo papatnubayan ng Panginoon, alam niyo po ba? Sa ginagawa na yan, merong pang kapintasan yung mga tao, Hindi nila nakikita yung magandang paghahangad na makapagpadama ka ng pagmamahal sa kapwa mo, makapakibahagi ka sa kapwa mo. Ano po nakikita pa dyan? Ano pa nakikita pa ng mga mapangsuri? Sino kumanta? Kapatirang Divine Merceral. Sabi pa ng bibig, Diyos ko, isa man doon, walang binigyan pamasahe. Isa man doon, walang binigyan ng pangmerienda. Ang isa man doon, walang tatanggap na kahit 5 bingi. Subalit, nagdudumali para maglingkod, nagdudumali para tumanggap, nagdudumali para tumupad. Pagkatapos, sino ka umawit? Sino ka tumugtog? Diyos ko, tama ko, gagawin mo ba yan kung hindi ka nasa Panginoon? Alam niyo po, lahat ng inaawitan ng choir ng Kapatirang Divine Mercy, walang bayad. Di sila nagpapabayad dahil wala tayong bayad. Kahit sila ay nagagasolina, kahit sila ay nakasinggel lang, nakamotor. Sa totoo lang po, kung di sila natatakot sa Panginoon at di sila nahihiya, hindi sila out. Tama po ba? Yan po yung buhay na patotoo na ang ating gawain, hindi mo nga alam paanong nangyayari yan. Kayo ba, mga kapatid ko? Binigyan ba kayong pera ni Beng? Pinilit ba kayo ni Beng? Pinilit ba kayo ni Arlen? Kayo ba? Pinilit ba kayo ni Kuncheng? O kayo ba? Tinawagan ni Kuncheng? Tinawagan ba kayo ni Kuncheng? Kayo? Kayo? Pinilit ba kayo ni Kuncheng? Ba't kayo narito? Ba't kayo naririto? Ay, wag ako. Ang Panginoon, ang salita niya, ang panabikan niyo, wag ako. Wala akong mabibigay sa inyo. Wala pa ako napagaling. At di ako magpapagaling. At walang gagaling sa akin. Sino magpapagaling? Sino? Sino magpapabago? Sino? Kung sino yung nagbigay kaalaman, kung sino yung nagbigay karunungan, kung sino ang bakit naririto, ang mga nariritong naglilingkod, yun din ang dapat niyong kilalanin at damhin. Tama po ba? Dahil, katulad mo anak, masakit pa ba ang bibig mo? Tingnan ko nga, nakakakain ka na, nakakalulun ka na, di ka na hinihimatay, di ka na ganyan. Bata, wala namang pinalagok na dahon-dahon dito Wala. Pero bakit nakikinabang siya? Dahil yung ina niya naniniwala. Dahil yung ina niya nagtitiis. Kapag hindi na ito mapagaling, nagkasakit uli, at di na mapagaling dito, wala na lahat yung ginawa sa una na yun. Kakalimutan na lahat yun. Lalabas na yung hindi nagwagaling. Sinabi na po yan sa akin. Pinauna na yan sa akin, kaya handa na ako sa pangyayaring iyan. Tandaan mo anak, marami ang sa unay gagaling sila ilang beses. So balit kapag hindi natakdang, dito sila gagaling, hahanap sila ng kagalingan, mararamdaman nila'y iba na. Dahil sasabihin, mahina na espiritu mo. So balit ang di nila alam, ang espiritu nilang humihina dahil sila'y di na lubos ang paniniwala.
Hindi naman tao nagpapagaling. Ba't kayong kapatid hindi napagaling? Ba't kayong ina namatay? Walang pinagkaiba ng panahon ng Kristo. Bumaba ka dyan. Kung tunay kang anak ng Diyos. Bumababa at niligtas ang sarili. Sino nagligtas sa Kanya? Sino nagbigay ng katarungan? Sino ang humatol sa mga suwail? Ang Kristo ba o ang Ama? Yan ang dapat niyong isipin. Ikaw tao, kung tunay kang lingkod, hindi ka gaganti. Kahit ano sabihin sa iyo, hindi ka babalik ng masamang ganti. Kundi, iiyak ka man, dahil tao ka, naiiyak ka, hindi mo babalik sa Kanyang walang yaka. Pagkatapos ng lahat, kinalimutan mo, at masama na ako. Hindi. Kundi, maluluha ka, maiiyak ka, at sasabihin mo, Diyos ko, ikaw ang nakakakilala sa bawat anak mo. Yan, tandaan nyo mga alagad. Tandaan ninyo mga lingkod. Yan ang dapat nyong gawin. Dahil ang Ama gaganti, hindi kayo. Ang Ama hahatol, hindi kayo. Kaya hindi kayo kawawa. Hindi kayo kawawa kahit pinagtatawanan kayo. Hindi kayo kaawa-awa kahit hinahamak kayo. Kahit hinahatulan kayo, sinisiraan, hinusgahan, hindi kayo kawawa. Kayong mga tapat na naglilingkod, kayong nagsisumikap na maglingkod, kayong totoo sa paglilingkod, sapagkat kung hinahanap ninyo'y matuwid, namuno kayo, pinamuno kayo, kundi makasunod yung mga sumusunod sa inyo, at ayaw nila patakaran ninyo at pinatutupad nyo'y Ama, huwag kayong magagalit, huwag kayong magdaramdam, pabayaan nyo sila. Ang Ama, ang sa inyo, ang panghawakan at panindigan, ang aral at salita niya, sumunod, tumalima kayo, may gagawin siya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Kaya, kawawa ba mga naglilingkod? Yung totoong nagpapakatotoo? Kawawa yung mga huwad, sapagkat daratalang takda, matutupad magaganap ang sinabi, sino ka? Naglingkod po ako, nangaral po ako, nanggamot po ako, malis ka sa harapan ko, sapagkat kailanman di mo ko nakilala. Kaya't kung totoo kayong may takot sa Ama, at ang damdamin nyo may takot sa Kanya, hindi nyo siya lililangin, hindi nyo siya dadayain, lalong hindi nyo siya pangangaturanan, dahil alam nyo, wala kayong matuwid sa banal niyang pangalan. Banal na Espiritu, banal na anak, banal na Ama, na iba't ibang pangalan, Yahweh, Adonai, Jehovah, marami pang tawagan tao. Subalit sa isang Espiritu Santo, sumayinyong kapayapaan, pagarian kayong tuwiran, malubos ang kasiyahan, kagalakay, inyong kamtan. Bagay ay maiiwanan, kakainin ng tangayan, mabubulok at luluma, subalit ang Ama, hindi kailanpaman mapaparang, kaya't mapapalad kayong tapat na nilalang. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. O nasuri nyo ba ang pagdaloy, ang pagdatal? Nasuri nyo ba't natanto nyo na panamantalay nagpaalam upang ibalik at ibigay ang pagkatao? Nasuri nyo ba? Yan ang Espiritu. Walang makasusuri. Kundi tao, sinusuri ng tao. Ngunit ang Espiritu, hindi nyo mata, tanto. Pagpalain kayo, paalam muli, mga minamahal ko. Ngunit di lumilisan sa tao yung mananahan, matwid na tumpak ang pararapat at ipatutupad. Nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam, nekkaramaneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? May tanong ba kayo? Wala kayong tanong? May Lunes pa po tayo, pero may bukas pa. Hindi pwedeng magbaktaw ng sasabihin, may Lunes pa totoo po, may Lunes pa, pero laging may bukas pa. Kaya lang po bukas wala tayong gawain, kaya may Lunes pa. Buhay po ba ang Diyos? O ngayon po, dahil may
mayroon po kaming meeting eh. May pagmi-meetingan po kami ng chapter ng ano eh. Ay, hindi ko nasasabihin ko ano chapter. Alam na nila yung kung sino chapter yun eh. Ano po? Sa Makatwid po ay ipagpaumanhin nyo dahil may gawain pa po mamaya. Salamat po Panginoon at di ako natangay. Sabi nung isang mahigpit na tagasunod na tinuturing ituring ko daw anak. Apo, sumama ka sa amin. Maglibang-labag kayo. Mag-outing po tayo. Mamaya na lang kayong hapon gumanap. Eh, kung hindi man po kahit sa Lunes na lang. Ay, sabi ko, sige nga, kako. Sige. O nga no, sige, hindi na ako tutupad ngayon. Nang palis na, ay, hindi ako sasama. Hindi ako sasama. Diyos ko, patawarin mo ako. Natatakot ako sa'yo. Baka pag sumama ako doon, di man ako maging masaya. Eh, dito nakakatawa ako. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Salamat po sa Panginoon. Salamat. Alam niyo po, pagka kayo masaya na, pag ang naramdaman niyo yung Panginoon, sige, kayo bang mga alagad, masaya ba kayo pag nag-outing? Pag namamasyal kayo, masaya kayo? Ako hindi. Totoo po yan. Hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Ibalik mo ako sa Pilipinas. Masarap dito. Bakit po? Sabi ng Ama, masdan mo ang nangangailangang mga dinaratal ko sa iyo, huwag ang lumilisan at umaayaw. Pakinggan mo ang salita ko't aral ko, huwag ang salitang tao. Damhin mo ako sa puso mo at huwag ang nakagagalit sa iyo. O sige po. Sapagkat isa mang tao at kapwa mo tao, kung di ka naglingkod, wala kang nakikitang di mo kaano-ano at kakilala sa unang buhay mo. Oh, totoo ba yun o mali? Dahil kundi nga po ako naglingkod, di ko naman kayo makikita eh. Kaya ibig sabihin, ang Panginoon ang nagpapabatid at sa inyo'y nagpapaparito. Tama po ba? Kahit si kapatid na JR na alagad kahit po taga-Bisal yan, di ko makakilala yan eh. Pero salamat sa Panginoon, dahil sa gawain ito, nakilala ko si kapatid na Marisa, nakilala ko si kapatid na Beth, si kapatid na Beth, kilala ko na po yan. Supladang teacher. Opo, dahil doon nag-aaral yung mga anak ko hindi niya alam isang beses, hindi ko naman pinagtapat sa kanya, ngayon ko na lang pagtatapat sa inyo pang lahat. Tutor siya nung doktora nung mga anak ko. Sabi ko, sino kaya ako yung ganyan ngayon, sabi ni doktora, hindi na ako babagkit ko sino. Sino po baka ako yung doktora? Ba't parang akong pasa ng mundo? Tutor ng mga anak ko. Isang beses nagkasalubong kami sa St. Mary's. Nasalubong ko suplada babae. Sabi ko, yung pala magiging alagad ko! Buhay po ba, Diyos? Pinagtagpo kami ng tadhana ng Panginoon. Dito, sa gawain ito. Kaya nung nakita ko siya, dala-dala yung apo. Diyos ko, puspusin mo ako ng espiritu mo. Huwag po ang pagkatao ko, baka sabi ko, huy, suplada ka. Sabi niyo po sa akin, Ano? Aminado po ako, pagkatao pa pala ako nung dumating siya. Yun po ang ugali natin pag nasa pagkatao tayo na. Sabi ko, Diyos ko, pagbigyan mo po ako, makinabang ito't nang hindi po siya maging supladat. Sabi ko po talaga, dinulog ko po yon. Panginoon, baguhin mo po itong babae ito.
Kasi po, marami ako naririnig ng mga magulang noon eh. Pag nagkakwentuhan kami, yun eh kang si Ma'am Beth Chico. Napaka... Para kang nakatuntong ka sa numero doon. Opo, kaya sabi ko, nung nakita nung anak ko, sabi niya, Mama, ba't nandyan si Ma'am Chico? Bayawan ko ba diyan? Diyos ko, tama ko. Pag nasa pagkatao ka, ano po? Kaya, purihin ang Ama, nanaygang Diyos, nanaygang Espiritu, nagkasama kami, eto po, wala na yung dating si Elizabeth Chico. Buhay po ba ang Diyos? Opo. Bakit nga hindi? Maririnig mong magbubulungan yung mga magulang nung panahon na yun, isa na po akong bumubulong. Sabi nila, kang, sino ba ako yung, kung maglakad para akong, ganyan pong maglakad sabi, straight body straight body talaga. Tapos, napakataas ng heels niya. Tapos para namang si Estapia yung style niya. Si Miss Tapia, kilala niyo po ba yung artista? Natawa kayo, no? Yan po ang pampatawa sa tao sa mundo. Hindi na siya pwedeng magalit ngayon sa akin. Pag nagalit siya, bahala siya sama. Hindi po ba? Aminado naman po siya. Di po ba? Ganyan lang ang buhay. Sa dating buhay mo, huwag ka sasabihan ng ganyan. Sigurado, sino ka? Sabi niya. Pero dahil sa Diyos na, pinagtatawanan na lang po niya yun. Yun po ang sinasabing pag nasa puso nyo na, ang ama't di naman nyo na siya, tinatawanan mo yung ugali mo, nasusuklam ka. Dahil, parang ikaw mismo, nasusulasok ka sa ugali mo. Nasasabi mo, Diyos ko, kasama pala na ugali ko noon. Huwag ko na po sanang mabalikan pa ito. Dapat po ganun, ano? Pag wala pong pagbabagot, wala kayong pandama, may matwid kayo at may dahilan kayo, naku, kawawa po kayo. Nagsisinuhalik kayo sa Diyos na mabait kayo, hindi pala. Nakakaya po yun, ano? Buhay po ba ang Diyos? Kaya, alin po ang pampasaya? Yung pera, bagay, o pagkain? Alin po? Alam niyo po, pag nasiyahan ka sa bagay, pag lumumayan, ayaw mo na. Hindi ka na nasisiyahan. Pag nasarapan ka sa pagkain, pag nagsawa ka, hindi ka na masaya. Pagka ang pera mo ay limpak-limpak na, hindi ka na masaya. Kasi nalulumod ka na dyan Pag kulang naman, hindi ka rin masaya. Dahil kinukulang ka nag-iisip ka kung saan ka kukuha. Kaya alam niyo po ba, pag nasa Panginoon ka, katamtaman, simple, nakatawa ka. Buhay ba ang Diyos? Ano po ba yung sinasabing katamtaman, simple? Pag gusto mong bumili, may pera ka. Pag gusto mong kumain, may makakain ka. Pag gusto mong magpahinga, walang pakikialam sa'yo. Pero kapag marami kang iniisip, asus, Panginoon ko, kahit napakarami mong pera at bagay, sabi mo, nakahiga ka na. Kala mo, nagdadasal ka, yung pala, nagbibilang ka. Walang ba ang Diyos? Isang araw, nahipang ka ng masamang hangin, na para ka nasisisa, nang huhuli ka ng tutuba anong napala mo? Kaya alam niyo po, sabi ko po sa mga, ayoko na sabihin. Hoy, kung gusto mo yumaman, mag-isip-isip ka ha. Kung gusto mo ng kayamanan, mag-isip-isip ka na. Kung gusto nyo ng kayamanan, pag-aralan nyo. Di bale na mayaman. Hindi naman binawal ang yumaman. Hindi binawal ang magpayaman. Ano bawal? Ano binawal? Sa iyong kalalagayan, pinaunlad ang iyong buhay
Huwag mong tatalikdad kakalimutan ang sayo'y nagpahiram. Huwag mong ipahigit sa lahat ng iyong nakamtan, sapagkat kapag ginusto, sang iglap mapaparam. Pagpalain kayo! Saan nakuhang salita yon? Hindi sa lupa yon. Hindi sa lupa yon. Hindi sa social studies yon. Hindi sa science yon. Hindi sa arithmetic. Hindi. Sa Biblia yan. Kaya pagpalain kayo. Paano ang totoo at paano patotoo sa Biblia yan? Di halwanin mo. Ba't pahihirapan ko, paisip ko para ituro ko sa iyo kung saan? E di hanapin mo. Pag nakita mo, isampal mo sa mukha mo. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Eh, ba't mo ibabalik sa akin? Eh, nabasa ko yun. Pinabasa sa akin. Eh, desampal mo sa mukha mo. Dikdik mo pa. At sabihin mo, Diyos ko, totoo pala. Tama ba? Kaya, pag kang magagalit, matuwa ka. Mabuti nga may nagtatama, mabuti nga may nagtutuwid, mabuti nga may nagpapasabi. Eh, paano kung walang magpapasabi? At ang iniisip mo'y puro nagbibilang ka, walang binibilang. Nagkukwenta ka, walang kinukwenta. Kasi, wala na pala. Ang isip mo, lumilipad na. Buhay bang Diyos? Mga minamahal, pagpalain kayo. Tayo na, uwi na. Mahaba ng istorya, pagkahaba-haba man. Kung walang tumimo sa diwa, baliwala. Subalit maiksiman kung natimo sa kaisipan, may pakinabang buo.